Okay, mga kapamilya o kapuso, maayo na usab nga adlaw kay inyong tanan, mayong buntag. Nila kita karon sa ikatulong adlaw sa atong pagpambit, no, sa atong kasinatian. Kadit lang ha kay nanawag, no. Sa amni. Natin ni pag-cancel. Sige. Para sa pagpadayon, mga tao panalangin sa atong Ginoo, atong magampo ta. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O marika o Espiritu Santo, lamdag yang among kaisipan aron mailanamo ang kamatuoran
nga mao si Hesukristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mobati og mutagad sa among isigkatawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati og ipahilayo ka namo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himoa kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang paglumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigo namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan hupayo namo sa kalipay. O Diyos no agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha nga kami lipayon kaysa paglipay. Nga kami pagasabton kaysa pagsabot. Nga kami higugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat. Diha sa pagpasaylo kita mapasaylo. O diha sa pagkamatay kita mataw. Kadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, naanusab kita sa ikatulong adlaw sa atong pagpaambit. Karon atong na gitapos gahapon nahuman ang atong pagpaambit diha sa kabaguhan no sa akong kabaguhan nganong nabag-o ko atong na-deliver gahapon nga nabag-o ko pinagi sa usa ka tawo no katong nahimo na akong maninoy sa kasal. Anyway katong hitabo ulit tao pa ko adto no tong sa pagbag-o nako. Ano nabag-o man ko sa to pa sa daan pasaway manggug ko no pasaway kaya nay kabaguhan di transformation sa akong kinabuhi niya ang dalan sa akong pagkabag-o mao ang akong maninoy nga si maninoy patay na sab karon si Ernesto Bangay ni Master Sergeant Ernesto Bangay diin tungod sa iyang pagbalik-balik ato na sinati nga pagbalik-balik niya og ingon nga sa usa ka adlaw asa sa kasimana usa ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo unya sa ka adlaw sa rapod ka oras. So sa pagbalik-balik niya adto kada Domingo tungod kay siya man lagi among detachment commander sab dito sa detachment sa Kiuntod sa Kampo 1 Maramag Bukidnon. Mga kaigsuonan, nakaingon ko nga siya gyud ang gigamit sa balaang espiritu no para makuan ko masakmit ko gikan sa kangitngit no siya gyud nga naman sa kadugayan niyang balik-balik mo bitaw nga kita ko magsangyaw ta balik-balik gyud no dili kay kas araw nya purag muundang na ta kinahanglan gyud nga kuan no kita mismo magbalik-balik tag pasabot to kay nana man ta no gani ang Ginoo magbalik-balik mga kada Domingo gyud siya no ni-appear sa iyang mga tinun-an para pagpahinumdom no so inana sad nga kinahanglan nga di ta mo undang no so hinungdan nga kita na bag-o no ako na nakabaton sa kabaguhan tungod sa balang espiritu nga midasig sad nako no unya ate padayon ang atong episode gagahapon. Kato ako maninoy na sa laktod nga pagkasulti nadalag ko niya sa parokya ni San Andres sa Maramag. Ang kura paroko kaniadto sa pagkabig nako no na makasimba nako kada Domingo si Reverend Father Emmanuel Labajo shout out ni Father Labajo siya ang kuan adto nga pari na that was 1988 1988 kay 1987 November 1987 na-assign man ko dito sa kuan sa Mindanao sa Port ID nya gikan sa Port ID gasahin ko sa Maramag sa 26 IB so dito mi nagkailan ni Ninong Bangay
Nya abi ninyo kog nabag-og yun no kay hinungdan bitaw nga nalabay mi dito sa Mindanao kay ning kudita mo gud mi against government no, gusto na mo itapol down ang gobyerno that time no. Bata pa man lagi ta agresi pa dugo niya na understand ni Senador Honasan, that was that time si Colonel Honasan niya, siya yung pasimuno sa aram sa maong dita no, ako dita. So naapil ta niya, pagka-apil ani so nadakpan ta, na preso kog tulok adlaw dito sa Headquarters Service Command sa Camp Aguinaldo niya. Gisulod ko dito sa kulbata akong kasinatian kay abi na ko masalbids no ko adto the time no, kay ako ra man gud usa nadakpan kay daghan mi nya kay ang uban nadakpan ato pong pagkadakupan ako una nang nadakpan sila Senador Gringo, sila Colonel Gringo, nadakpan na dito na la barko no, nya ako wala mo ko makuyog sa barko kay wala man ko makuyog sa barko kay kanang dito sa among headquarters service command dito sa security escort battalion, nga assignment ako dadto sa security escort battalion sa Camp Aguinaldo no. So tungod kay pagsulod sa Marines kana sila si yung nabanggit natin si Master Sergeant Epipanio Dahan, sila ang midefeat na mo dito sa kuan dito sa Camp Aguinaldo no. Nilusob mi nila dito kay pro government man sila, ya kami kay rebel soldier man mi. So sila miso dito lingaw kay ito kay gira gyud gobyerno batok gobyerno, pero which is mali no, kasi dapat government ka, dapat mendepinsa ka sa gobyerno. Kami ni rebel man mi, na rebelde man mi tapos pasaway gyud mi adto nya ato nga tayo man god siyempre batan-on pa ko, edad na ko ato 21 o ana 21 nilusot ko sa kuan hindi 2021 ano na ako nun kasi 3 years bago ako na enlist, bago enlist ako nun bago bali kung di ako nagkakamali 24 ang edad ko noon o 23 o 24 ganun kasi 23 kasi bagong enlist lang ako noon, rank of private no, private pa ako noon kasi ang training kasi namin nung araw nabutan ko pa yung 3 years no, from third class 6 months yung third class, tapos second class kami doon sa Tanay 6 months din, tapos first class 6 months din yan, nag-draft kami, tapos na regular ako 1986 February, so edad ko noon 23 or 24 ganun. Then 23 magto 24 ako January kasi August yun August 1987, 24 na pala ako noon, 87 August 28, 1987 din ko dita na yun. Napasama tayo kasi yung inaakala natin tama, tapos tama yung pinaglalaban namin, pero bali yung pamamaraan ng pag dapat matupad, mali. Kasi dapat hindi mo ang gobyerno dapat hindi mo kalabanin, mali. Kasi hindi mo talaga matalo ang gobyerno. Kasi ang pwersa ng Philippine Marines, yung BLT nila pumasok doon sa Aguinaldo, tapos nasukol kami no? Tapos alam nyo at malaking tulong din ito, maliit naman talaga ako no? Malaking tulong, alam nyo nung kasagsagan ng pamumumba sa amin ng Tura-Tura, tapos Marines nano kami ng kanilang
binanatan kami ng kanilang 50 caliber, ng kanilang ng kanilang tangke de gira. So nagtipon-tipon kami sa loob ng namin ng headquarters. So parang naiyak ako. Tapos muntik pa talaga ako matamaan doon kasi yung mga kuan namin, yung mga locker, yung lalagyan ng damit namin nasa taas. Yung kasing namin, headquarters, bali, dalawang palapag, tapos yung sa baba, semento, no? Semento, hollow blocks. Tapos yung pag-ikot ng tangke ng Marines, binanatan kami, tug. Parang pagting yung tinga namin kasi semento, tapos parang yung 50 caliber kasi parang papasok talaga, yung gigibain niya yung lakas talaga ng 50 caliber machine gun. Gigibain talaga niya yung semento. Kaming lahat doon sa baba nakadapa. Naka-uniforme kami lahat. Kasi nung hindi pa pumasok ang Marines, nakaposisyon kami sa NTC kasi malapit sa headquarters namin yung NTC, yung National Telecommunication Commission. Yun yung malapit na building namin, doon na kami nakadeploy sa taas, nakaabang sa mga mapasok na kalabang sundalo. Sundalo na kalaban. Tapos alam nyo na, parang naalala ko pa, tapos nung nakapasok na talaga yung Marines, pagkahapon na, alas 3 ng hapon, nakapasok na talaga yung Marines. So sinabi ng nag-command sa amin, kasi yung CO namin nasukol na yung CO namin, class 71 din, mista ni Gringo, Colonel Gringo Nasan that time. Si Colonel Albano, Jire Albano yung CO ko. So class 71. Tapos nasukol na siya, ang nag-command sa amin yung XO, si Major Hamura, XO namin. Shout out kay XO namin dati. Tapos yun, niradyohan kami, magtipon-tipon sa headquarters. Baba kami doon. Tapos yun, pumasok na yung Marines. Pagpasok ng Marines, kasi kami talaga yung kalaban. Kami man talaga. Tapos yun, pinosisyonan kami sa harap. Binumba yung binanatan ng 50 caliber yung namin, yung headquarters namin. Kadapa kami lahat, kasi talagang pagtingin-tinga namin sa sa bala ng machine gun. Talagang igigit-git niya yung bala talaga. Parang yung pag ilang balik ng bala, wala na, magigiba yung magigiba yung semento, yung yung ibang kasama ko na anuhan ng mga na semento Tapos yun, yung iba nasa CR kasi yung CR namin malaki din. Doon nakadapa CR. Tapos kailangan makalabas kami doon dahil kung hindi mahuhuli talaga kami. So ang nangyari, ang likod kasi ng headquarters namin, basketballan, tapos damuhan, tapos kung lalabas ka doon, ang lalabasan mo rin sa pagkatapos ng basketballan namin, nandun yung commissary, yung mga tindahan sa Camaguinaldo, nakahilira doon. Doon. Kaya gusto namin mag-exit na kasi wala na, nasukol na kami. So ang nangyari, ang hagdanan nung papuntang second floor pangalawang palapag, doon yung mga locker na pwede kami magbihis ng civilian clothes. andon sa CR, no, pinakamalapit na daanan. Sa CR lang talaga. Kasi kung dito kami nadaan sa makita So gapang gumapang ako doon sa CR, no. Kanya-kanyang diskarte na, no, para makalabas lang. Kasi magpagting talagang tinga mo sa loob, di mo maintindihan kasi parang gigit-gitin ka talaga ng bala. Kasi biruin mo 50 caliber, babanatan kayo. Tapos nangyari, duman ako sa CR. Akyat ako doon sa may hagdanan doon sa CR. Kahoy yung hagdanan
kahoy. Tapos para hindi makita kasi ano, siyempre may bintana doon sa Sikan Palapag, tapos kahilira yung locker namin. Pag nakatayo ka doon, makikita ka. Tabla lang yung ano, yung dingding sa Sikan Palapag. Ngayon, gapang ako doon sa locker ko. May makasama din ako. Sabay sa kaming gumapang para makapagbihis. Alam niyo para talagang ano, parang sinabi ba ng Panginoon na ganun gawin mo sa... Kasi yung civilian clothes ko, alam nyo, ang tataka talaga ako doon, di ko may paliwanag kung bakit nangyari yun, no? Kasi yung, ano, yung locker ko, sa baba, lalagyan ng sapatos, tapos sapatos yung baba, ano, sinilas, tapos yung pangalawang, ano, ng locker, andun yung mga, ano ko, yung mga, magamit sa katawan, nandun, sabon, ganun, nandun, tapos, yung pangatlo, yun na yung, ano, yung kabila, divider din doon na lalagyan ng mga personal na gamit, tapos yung nakasinahati, yung isa, hangiran, hanger yung mga uniform ko doon. Kung bakit, nagtataka talaga doon, talagang siguro, sinadya talaga yon ni Lord, no, na, ang naglagay ako, ng bihisan ko doon sa lalagyan ng combat. Tingnan nyo plano talaga ni Lord yon, no? Kasi bakit naglagay ako ng mabihisan ko na civilian clothes doon sa lalagyan ko ng combat, which is to sa floor yon. Kasi gagapang ka kasi pag tumayo ka, magbihis ka, tumayo ka, nasa harap namin yung Marines. So makikita ka, so bubumbahin kami. Binubumba nga kami, binabanatan kami ng 50 caliber. So, saklap, no? Tapos, pagkapag ganyan, yun, binuksan ko yung locker ko nga nakadapa kasi yun, doon lang naman yung ano ko, yung bibihisan ko sa lagayan ko ng combat boots. So, yun, bit-bit ko yan. Bit-bit ko kasi ang banat ng caliber nila, dulo-dulo yung isa, pag galing sa kaliwang dulo, babalik doon na, tag ganun. Ang ano ng 50 caliber ganun, no? Tug ganun. Tapos papuntang dulo, tapos balik naman. So talagang mahagip ka pagka di ka maka-timing. So kailan timing lang talaga, kaya gapang. Tapos nung timing lang talaga, parang hinabol kami ng bala. Tapos pagdating doon sa may CR na sa may hagdanan, tumalon ako doon. Pagkatalon ko yung nakakatawa. Pagtalon ko, alam nyo mga kapatid, tumama yung bala ng 50 caliber doon sa sa kahoy na hagdanan. Alam niyo yung kahoy na hagdanan kasi doon, maliit lang ba, parang 2x2 lang yata. Pagkatama doon sa bala ng 50 caliber doon sa kahoy na hagdanan, bumagsak yung kahoy, bumagsak. Katatalon ko lang, no, parang nagkabulan nga kami sa bala. Tapos yung ibang kasama ko, siyempre, kanya-kanyang diskarte na yon, di ko napansin. Pero alam ko, meron akong kasama doon. Marami kami. Tapos, doon sa CR, by cubic yung namin, CR, sa cubicle. So, pumasok ako doon sa isang cubicle kasi sementado. Nagbihis ako doon. Nagbihis ako ng civilian clothes. Yung uniform ko doon, iniwan ko na. Tapos yung baril ko rin na dala, iniwan ko rin doon sa doon sa locker ko. Pinasok ko doon sa locker ko yung baril ko. So, civilian ako ngayon. Civilian. Tapos, doon na kami nakadapa lang kasi double wall naman na. So, hindi na maano ng 50 caliber. Pero yung iba, yung nabutas yung semento. Tapos, double wall na yung CR Tapos, dito naman sa bandang kabilang dulo, kabilang ang tawag nito, yung sa bandang basketballan sa likuran. Siyempre, di kami makalabas doon kasi doon yung Marines. So, dito sa may pinto rin, na lusot sa opisina ng CEO namin, may pinto doon. Doon kami gumapang papunta doon sa dulo na mayroon ding daanan palabas doon sa likod. Sa gapang kami doon, mga nabilang ko, parang 5 kami doon na maalala ko lang si Sergeant Peñaranda yung kasama kong gumagapang doon. Bisaya din yun.
Tapos ngayon pag nakalabas kaya ang sinasabi ko ngayon medyo advantage sa sundalo yung maliit ka. Kasi maliit ako noon. Yung ko lang yata noon, yung waistline ko is 24, 26 yan. Maliit talaga ako, no? Maliit ako. Ngayon, ang unang lumabas, gumapang si Sergeant Piñaranda kasi Ranger yun eh. No? Ranger. Sunod ako sa kanya. Pero alam nyo mga kapatid, blessing in disguise, no? Marami nakaparada na, na sasakyan sa likod, no? Sa may basketballan. Tapos after, pagkagapang mo, papunta sa mga kuan lang siguro, mga 75 meters, yun na yung nakahiliran ng mga tindahan. Tapos yung damuhan, wala pa mang noon, mga mawer. Ang kuan doon, tabas-tabas lang kami doon. Hindi pa natabasan, medyo mataas-taas na yung damuhan sa likod. Pag gumapang ka, medyo hindi maklaro, no? So, kasi ang mga Marines nakapalibot na hanggang doon sa may sa concessionaire, sa matindahan doon, nakapalibot doon. Tapos, alam mo, ikwento ko talaga to kasi parang, talaga ito eh, no? Doon mo makita ang intervention ng Panginoon, ni Mama Mary, no? Kung talaga palang, may plano ang Diyos sa'yo, talagang, makaligtas ka, doon. Kasi yun yung una na yung talagang nagipit kami, no? So, pero gobyerno pa ang nakagipit sa amin. So, yun, alam nyo yung Mustang, kung nakakilala kayo ng Mustang na sasakyan, yun ay nakadapa, no? Kung malaki ako, di ako magkasya doon. Di ako magkasya. Yun yung nasa bungad nasa bungad ng pintuan ng lalabasan namin. Tapos, gumapang ako sa Mustang. Kasi yung Mustang na yun, sasakyan ng battalion commander namin ni Colonel Jerry Albano. Doon. Gapang ako doon, nagkasi ako. So, maniwala kayo sa akin, nagkasi ako. Siguro si Sergeant Piñaranda hindi doon dumaan. Siguro sa pagitan na makutsi siya gumapang. Ako doon talaga sa ilalim ng sakyan kasi nagkasi ako eh. No? Sa Mustang. No? Nakadapa yung Mustang. Kung nakakilala kayo ng Mustang na sakyan. Tapos yun, gapang. Tapos, mga kapatid, nakakatawa. Alam nyo, pagdating doon sa dulo ng sakyan, siyempre mga damo na, di na ako makita ng mga Marines na nakapaligid kasi lumabas na kami, sumuko na kayo, ganun. Yun ang rules engagement ba na palabasin, sumuko na kayo. Yun, alam nyo, yung kasamahan namin that time, yung nasa harap, sumuko na. Lumabas na sila. No? Parang nakikita ko nga, 5 lang kami yung nakaligtas doon. Na nakalabas doon sa likod. Tapos lumusot na ako doon sa may tindahan. Alam nyo, ganun ka na talaga ng Panginoon. Kasi nung paglabas ko sa tindahan, andun, inipon yung mga sibilyan. No? Ang mga sibilyan nakatipon-tipon doon sa harap ng sa tindahan. Doon, kalsada kasi yung harap ng tindahan din eh. Kasi harapan yung kalsada tapos tindahan din yung tapat. Tapos yung mga Marines, doon sa siyempre nakasagit na yung mga sibilyan tinipon. Tapos yung Marines doon sa gilid. Paglabas ko sa tindahan ngayon, alam niyo kung sinong nabungaran ko doon? Yung mga kaklase ko, kasi that time, sa pangyaring yung kasi nung kudita na yun, ako ay schooling ng law enforcement. Law enforcement ang schooling ko noon. Sus, talaga ako noon. Kasi paglabas kong ganyan, nakita ko yung mga kaklase ko, mga WAC, yung mga babae, yung Women's Auxiliary Corps. Nakita ko mga WAC, sabi sa akin, nakita rin nila ako, nagulat sila. Kasi ang mukha ko puro buhangin kasi pero kasi ako doon sa ilalim ng Mustang. Tapos ayun, sabi niya, meet dito, siksik dito.
limit. Tapos yun, parang wala lang. Parang naglakad lang ako. Kasi pagka tumakbo ka, siyempre mapansin ng mga Marines na ano, akala ng Marines na ano lang, ka lang sa ano, sa siyempre tindahan, no? Doon na ako sa tindahan, mas nakasibilyan man ako. At saka di rin ako makilalang sundalo kasi nga maliit nga ako. No? Wala sa akin kung sa labas nga. Kung hindi ako mag-abuso, di ako makilalang sundalo. No? Kasi naranasan ko na rin na makulong doon sa ano eh. Doon sa Cubao, sa nag-inuman kami doon sa nagbarilan ng mga pulis kalaban namin. Mga PC pa nung araw. Tapos, biruin mo, ligtas ako doon. Nakasama ko doon sa mga kaklase kong sa law enforcement. No? Tapos, yun, napagitnaan nila ako ng mga klase kong mga WAC. No? Tapos, yun, pagka alas 5 na ng hapon, pinalabas na. Sabi ng mga Marines, nakahiliran na kami, palabas. Sa Gitri kasi malapit na daan papuntang IDSA, yung Gitri, no? Gitri ng Campaginaldo. Doon kami labas, kasama kami ng ng mga civilian doon at saka yung WAC na mga kaklasiko kasi hindi man kasama yung mga WAC eh. So, safety ako doon. Alam nyo, muntik pa talaga ako mahuli kasi alam nyo, maliwanag pa eh, no? Alas 5 ng hapon, mga alas 5 kape na, mga alas 5. Basta, past of 5. Ay yung mga kasama kong yung sumuko, doon nakahilira doon sa daanan ng tao sa tabi ng kalsada. Kabilaan yan. Andun yung mga Marines, no? Yan sila Paniman, doon yan eh. Doon yan sila. Tapos yun. Tapos, yung mga kasama, siyempre kilala ko ng mga kasama ko. Mak! Ba't nandiyan ka? Hindi ko na pinansin kasi siyempre, mauhuli ka pag pansinin mo yung kasama mo. No? Di ko na sila pinansin. No? Siyempre, isa-isa, nung labas yung ganyan, kinuhanan ng pangalan ng mga Marines. No? Kinuhanan ng pangalan. Sabi niya, pagdating sa akin, kasi ako lang nag-iisang lalaki doon sa grupo ng mga WAC na pinalabas. Ako lang yung isang lalaki. Sabi sa akin, pangalan mo? Sinabi ko yung pangalan ko. Pero, sinabi ko yung totoo yung pangalan ko. Tapos, sundalo ka? Hindi po. At hindi naman talaga makilala sundalo kasi maliit nga. At saka edad ko noon, 24. Wala pa. Di pa ako makilala sundalo. Bata pa eh. Tapos, labas kami doon. Tapos, di pa kami makalabas. Hinold pa kami doon kasi mayroong bomba kasi na nilagay doon sa sa gate 3 para hindi makapasok yung tangke ng Marines. Kami rin makasama rin. Kasi yung mga ranger noon na galing sa sa SR sa headquarters ng ranger galing sa Bulacan. Doon sila sa sa may doon sa may tawag nito. Doon sa may nakapisto. Malapit lang doon. Sa may golf course. Doon sila naka-plaster yung mga yung mga ranger. No, kakampi namin yung mga ranger na yun. Tapos mga kapatid, alam niyo nangyari nung yung EOD na recover na yung bomba. Tapos doon nabuksan yung gate, doon na kami lumabas. Madilim na, medyo madilim na. No, tapos naglakad. Wala namang sakyan sa EDSA kasi siyempre sinarado, magulo eh. Naglakad kami hanggang doon sa Ortigas. So, pagdating sa Ortigas, doon na yung sasakyan, no, doon na kasi nag-detour yung sasakyan sa White Plains, yung iba. Tapos Ortigas. Doon sa Ortigas, nakasakay na ako papunta Bonifacio, doon sa bahay ni Kang Albano. So, yung mga kasama ko, yun, dinala sila sa barko. So, kasama doon si sila na kasi nahuli na rin si si Colonel si Senator Gringo, nahuli na rin yan. Si Kay Albano nahuli na rin yun noong una nahuli yun yung unang nahuli. Tapos ngayon Webis yun, kung hindi ako nagkamali, araw na Webis yung August 28. Tapos Bernis Sabado, tapos doon ako sa bahay ni Kay Albano. Ngayon, pagka Sabado, pumunta ako sa Aguinaldo kasi siyempre doon yung magamit ko. Punta ako doon sa headquarters namin.
doon ako nahuli. Kasi pagpasok ko doon, sus yung naka-take over doon sa ah, headquarters namin, mga pro-government na, no? Yung ano pala namin, yung si Captain Sabado, ISAP pala yun. So, pagka ISAP kasi government, pro-government talaga yan. So, mga kapatid, pagdating doon, nakita ako ni Captain Sabado. Although, magkaibigan, siyempre, tao niya ako eh. So, Mac, sa galing, sabi sa akin. Sabi ko, sir, sa Bonifacio, sir, gano'n. Nandun yung mga pro-government namin kasama kasi actually di naman lahat kami nagrebelde eh. Kasi yung mga nung briefing namin, yung mga may asawa pinapauwi yon kasi wag nang sumugal, no. So kami lang yung mga binata. No? Halos pero mayroon din mga may asawa, yung mga tapat sa liderato. Kasi maganda naman yung liderato ng Security Escort Battalion. Ngayon ano na yan eh, Security Escort Group, no. So dati yun yung Security Escort Battalion. Ang Security Escort Battalion ngayon nasa Bonifacio na. Dati na yun yung nasa GHQ sa Aguinaldo. Tapos yan. Alam nyo, nahulian na ako kasi yun, pinahuli ako nung ni Captain Sabado. Dinala ako doon sa Headquarters Service Command ng Camp Aguinaldo. Pagdating doon, pinasok muna ako doon sa isang kwarto na madilim. Yun talaga ang interrogation area, no. Tapos yun, isip ko, ala na, salvage na ako nito, no. Isip ko rin, buti pa sana kung napasama ko doon sa panon sa nahuli, no? Dinala sa barko. Kaso ali nga ako nasama sa barko, nahuli din naman ako. Wala na talaga. Tapos yun, yung madilim, tapos may ilaw doon sa yun nga, interrogation area. Yun, in-interrogate ako doon. Kasi kontra gobyerno kami, siyempre, yung sinabi ko, diba, yung interrogation para ginagamit na para kontra sa gobyerno. Mga kapatid, alam nyo, yun, sinabi ko lang naman talaga ang totoo. Kasi, sabi ko, that time, schooling ako ng law enforcement. Tapos ngayon, inutusan ako. Siyempre, nasa puder ako ni Colonel Albano eh. Kasi personal niya ako na security at the same time driver ni Colonel Albano. Kaya doon ako umuwi sa bahay niya. Para na rin akong anak noon ni Colonel Albano. So, sabi ko na, nag-schooling ako that time. Tapos, siyempre, sa mga briefing, kasama din ako. Tapos, in fact, ako pa ngayon naghakot ng Sinabi ko talaga yun. Kasi, kailangan sabihin kasi gobyerno yun. Sa gobyerno naman ako. Siguro nakita nila na, talagang, naman ako open. Kasi pinaliwanagan ako about government. Tapos, ba't kami nagrebelde. Tapos, yun. Sinabi ko na, ako naghalakot ng mga radyo. So, ang daming radyo, no? Ang daming radyo na hinakot ko. Tapos, hindi rin naman nagamit yun. So, kasi una, walang marunong, kasi biglaan eh. Mayroon siguro, pero ilan-ilan lang marunong ng radyo. Hindi naman lahat ng sundalo marunong. Lalo na kami baguhan pa. So, ang nangyari, hindi namin nagamit. Sayang yung mga radyo. Ang dami nun. Ako pa naghakot nun. Tapos, yun. Mga 3 araw ako doon. Hantaran lang ng pagkain. Tapos, yun. Pagka 3 araw, pinalabas ako. Tapos, meron na akong order na balik sa Army. No? Balik sa mother unit ko sa Philippine Army sa Port Bonifacio. Tapos, pagdating sa Bonifacio, doon, inipon kami doon. Tapos, binigyan kami ng counseling yung mga nagrebelde. Binigyan kami ng counseling. Tapos, doon na rin ako sa support group. No? Doon kami sa support group. Tapos, nakiusap si Colonel Albano. Kahit siyempre, yung mga siga yun sila. Class 7. That time kasi ang siga, mga class 71 ng PMA. So, kaya nakiusap siya sa liderato na
kung pwede bigyan ng isang tao doon sa bahay nila, sa quarters doon sa quarters ni Carl Albano. Kaya kasi wala kasama sila si ma'am doon. Tapos magulo pa noon, magulo talaga. Tapos yun, binalik ako doon sa quarters ni Colonel Albano. Hanggang matapos yung counseling namin, na lumabas na rin yung order ko na assign sa Mindanao. Kasi yung unang kudita, wala pang na-discharge noon. Kinansel lang yung mga sundalo. Wala pa. Yung second na kudita, yun, maraming na-discharge. Tanggal serbisyo. Sa amin, wala. Sa amin, wala. Tinapon lang kami sa Mindanao. Yun, pagdating sa Mindanao nga, yun. Na-sign ako sa 26 IB. Tapos, yun na yun, nagkasama kami nung bangga, yun yung daan na bago ako. Tapos yun na, simba na kami, tuloy na natin yung kwento. Dinrive ko lang yung buhay ko na wag magrebelde ha. Kasi pag nagrebelde, pag kinalaban mo ang gobyerno, mahirap kalaban ng gobyerno kasi kumpleto ang armas. Tapos, so, ang nangyari, simba na kami doon sa Maramag, ang pare nga si Father Labajo. Doon kasi sa parokya sa Maramag, after sa simba, siguro nagkataon lang talaga yun yun talaga plano ni Lord, no? Once a month doon, first Sunday yata, pagkatapos ng misa, meeting, no? Whole day ang meeting doon sa parokya ni San Andres sa Maramag. Whole day. Kasi sa umaga, lahat PPC, no? PPC. Lahat ng sektor kasama. Malaki yung sa Maramag. Malaki yung kanyang parishioners hall. Malaki. Lahat ng mga leaders, parang sa atin din dito. Kaya lang doon marami lang. No? Tapos tapos ng tanghalian doon. Kasi tanghalian sasagutin ng parokya. Tapos pero mag-registration din kami ng 50 pesos yata. Okay, 20 pesos. Tapos yun na yung pangkain namin. Tapos meron sasagutin ng parokya. Kami lahat doon mananghalian. After sa pananghalian doon, magkaroon ng pagtitipon yung mga grupo, no? Grupo. Ito na ngayon. Dito na. Grupo ng charismatic, tipon-tipon sila. Hindi pa ako charismatic noon eh. Grupo ng Corsilio, tipon-tipon din sila. Grupo ng Catholic Faith Defender, CFD, tipon-tipon din. Siyempre, hindi ko man pwedeng iwanan yung ninong ko. No? Sa sundalo, walang iwanan. Yung ninong ko, hindi ko pwedeng iwanan. Kaya, sama-sama kaming dalawa. No? Doon. Tapos, sa CFD na. Meeting na sa CFD. Yung pala, siguro yun na talaga yung, ibinigay ni Lord sa akin. Kasi kahit anong grupo doon, pagka bago sa mukha, no? Pag may kasamang bago yung membro, si FD yung ninong ko, sinama niya ako, magbibigay ka ng testimony, magpakilala ka. Doon, ito na. Pakilala natin yung yung kasama ni Brad Erning. Brad, ang pangalan mo? Sabi nung yung leader namin doon nila ng CFD, si Brad Santiago. Brad Santiago na yata ang leader ng Santiago Sabuero. Sabi. Siyempre, sundalo tayo. So, napakilala ako na gano'n. So, say something about yourself, gano'n, na kung ano ang mga biyaya na binigay ni Lord sa'yo. Nagbigay ako ng testimony, no? Kasi, yun, no? Tinestimony ko na galing ako sa Manila, natapon ako sa Mindanao kasi nagrebelde kami. Tapos yung mga tinestimony ko rin yung tilosob kami ng Marines na siguro plano ng Panginoon na na doon ilagay yung damit ko sa ilalim, no, na nakapagbihis ako.
So, itinestimony ko yun. Pero alam nyo, doon ako nagsimula. Parang na talaga ako ng the Holy Spirit lisod sa ako ang kagalingon, pumasok sa sarili. Kasi magmula noon, parang kasi mahihain ako tapos parang yung sarili mo ba yung manlamig ka tapos manginit ka. Parang yun na yung parang yung sinasabi na pag na-baptize ka ng ng Holy Spirit, parang ganon. Na eager ka kung anong gagawin mo, ganon. Tapos yun. Sunod linggo, yun na. Simba na naman kami. Hanggang sa yung nasabi ko nung nagkarang episode na siyempre binata pa ako noon, meron ako nililigawan. Alam nyo, yung asawa ko ngayon sa Imelda. Niligawan ko. Kasi kapatid niya kasi, doon kasi yan nakatira at nag-aral. Sa San Andres din kasi yung San Andres, may high school doon. Graduating siya that time. Ngayon, napusuan ko siya. Doon din kami, kasi yung kapatid niya, mayroon silang, doon kumakain, cater ba, sa Masundalo. Kasi sa loob ng kampo yun Kasi yung asawa ng kapatid din niya, sundalo rin. Sila na yung caterer doon sa Masundalo. Doon ako nagki-cater sa kanila. Tapos, yun, napusuan ko. Anyway, hindi naman tayo pogi. Pero, ang daming nanligaw nito Tapos ako ang napasagot. No? Napasagot ko siya sa daming nanligaw ng misis ko. Sinagot niya ako. Kaya sabi nila, mabilis talaga itong may taga Manila. Kasi akala nila, Ilocano ako noon. No? Sabi nila, Tagalusod talaga, mabilis sa babae. Ganon. Itong misis ko, na pinaparinggan ko ngayon. Tapos yun, no, na itong siyempre independent na ako magsimba, din ako kasama sa ninong ko. Pero pagka first Sunday of the month meeting, yung ninong ko sinama talaga ako hanggang sa bibigyan ako ng ng testimony, tapos parang yung mga seminar inputs, tapos ramdam ko yung banal na espiritu na sa akin kasi madali kong makuha yung mga inputs yung mga teksto na binibigay nung nagbigay ng input sa amin. Nasa ulo ko kaagad, no? Nasa ulo ko kaagad, no? Tapos ang pinto ito yung nangyari, no? Siyempre, ibalik ko yung ninong ko, mayroong anak na babae, no? Siguro that time si Idelin Bangay, shout out sa iyo Inday. Magsimba kami hapon. Biruin mo, ito si Inday Idelin, sumasama sa amin dalawa ni Imelda, no? Doon sa amin sumasama kasi sila yung friend sila nung anak ni Ninong Bangay. Sumasama. Pero nakakatawa pa kasi para siya yung anak namin, no? Nasakit na palagi, ayaw niyang magtabi kami ng siyota ko. Ayaw niya. Gusto niya gumitna talaga. Ayun, naglakad kami mga almost 1 kilometer galing sa Purok City pa yun, no? South Poblacion Maramag hanggang sa simbahan. Nasa gitna siya. Tapos yun, no, naging CFD na ako. Masugid hanggang sa sinasama na ako sa programa ng Catholic Faith Defender doon sa Valencia kasi wala pang DXDB noon bago. Wala pang DXDB noon sa Malaybalay, sa Valencia pa lang kami nagpo-programa. Ngayon, sa CFD naman, parang siguro bata pa, kaya malakas ang yung catch up ko ng mga teksto. Kaya gustong-gusto ako ni ng kanamin ng leader si Tatay Dudo Alquino, patay na rin ngayon. Tatay Dudo, binibigyan ako ng kasi sa lahat ng mga seminar namin binibigyan nila ako ng topic, no? Sabi meron kang potential na maging lecturer. Yun, tas bata pa ako noon pero lagi iba yung resistance talaga ng bata kahit sa pagsasalita. Kasi noon masyado yung ko, may power yung boses ko noon pag nagbigay ako ng
ah seminar, no? Binibigyan ako ng topic ni Tay Dudo. Tapos gustong-gusto niya pag ako nagsalita. Sabi niya, ganahan ko, Ben, pag ikaw na mag-deliver kasi ano ba yung parang malakas yung banal na espiritu na sa'yo, sabi niya. Tapos yun, tapos nung ma-open yung DXDB Balay-Balay, yun, no. Hanggang sa yung mentor namin sa CFD, si Bradsock Fernandez, pupunta yan sa Bukidnon, tapos ipon-ipon kami doon, galing Cebu siya. Kasi siya naman talaga yung pinaka kuha ng CFD sa buong bansa, no? Sa Cebu, sila yung mga sikat, no? Matawag nating sikat kasi sila yung talagang binibigyan nila kami ng mga seminars, inputs, tapos mga debate ni Bradsock doon sa Valencia, doon kami, no? Kami rin doon itong bata pa tayo, no? Yun, mahilig din ako makipagdebate nun talaga, no? Kasi parang talaga, yung bata pa talaga, yung pa yung dugo, no? In fact, doon sa San Fernando Bukidnon, nagkanda kami ng seminar dyan. San Fernando Bukidnon. Mga seminar dyan sa Valencia, paakyat sa San Fernando Bukidnon. Kasama ko si Brad Nini Caparoso. Shout out sa iyo, Brad. Taga San Isidro, Valencia. Valencia, Bukidnon, no? San Isidro, Valencia, Bukidnon. Si Brad Nini Caparoso. In fact, nakapunta na yun sila dito eh. Kasi yung asawa niya taga rito rin sa Candanas, Ladisma, apelido sa dalaga pa, si Pen, no? Shout out sa inyo, Star, sa San Isidro, Valencia, Bukidnon. O ni Brad Nini, no? Ireneo Caparoso. O yan, bana. O sa tungan-tungan, si Brad Toto Bahian, makauban naman sa Catholic Petipinder diha sa sa lugar nila ng Julie. Ano ba yung lugar na yun? Bagong Taas. Nakalimutan ko. Si Brad Efren Abiho, no? Shout out, no? Kahit na tagal na tayo hindi magkita, no? Tapos makita mo talagang mainit pa yung bata pa tayo. So magkaroon din tayo ng debate, no? Yung mga pahayagay lang kanto-kanto. So marami rin ako natutunan sa Catholic Faith Defender talaga. Sa San Fernando nakapag pahayagay kami nung ministro sa Iglesia ni Cristo. Nagalit, no? Magalit siya kasi maraming tao nakinig sa amin. Tapos kinuhanan ko siya ng nataon kasi doon kami sa waiting shed. Then yung bahay malapit sa waiting shed, malapit lang. Siya, engineer ba yun? Tapos mayroon siyang mga encyclopedia. Siya yung nag-open na nung mabanggit ko yung Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. Doon pagpatunay sa history na ang simbahang Katoliko itinayo ni Kristo, no? Sabi nung may bahay doon. Ano Brad nga encyclopedia, Brad? Meron kami noon. Kinuha niya, anong volume? Volume 6. Volume 5. Page 106. Kinuha niya yung volume 5. Yun. Binasa ko sa harap nung ministro. Nagalit yung ministro. Alam niyo nung pagkasabi, nakakatawa eh. Natawa ako. Ingon siya, sa Bisaya pa sabi niya. Ingon siya sa Bisaya. Salig ka lang kay sundalo ka. Ingon siya. So, nakakatawa. Pero yun talaga nung totoo, no, na yung doon nag-start yung pagbabago ko. Tapos sa neutralization sa kaguluhan sa Bukidnon kasi marami talagang NPA that time. Alam nyo, malaking tulong ang simbahan, no? Hanggang sa noong 1991 na siyempre, nag-asawa na ako dahil 88 pa ako nag-asawa din eh. 88, tapos 89, 90, nasa Catholic, kami sa Catholic Finder. Tapos, nakita din nung si Father Labajo pala, ito yung pinaka maganda sa simbahan. Nung si Father Labajo, pinalitan ni Father John Aris, no? Yung nabanggit ko sa first episode, si Father John Aris, yung naging mentor namin na pari. Yun yung dahilan naging lay minister ako. Kasi doon sa parokya sa Maramag,
competent, no? Yung Corsilio magipag-compete sa charismatic, yung charismatic nagki-compete sa Corsilio, sa FD ganon, tapos may paninira, no? Yung problema yung nasa simbahan mismo nagsisiraan, no? Napansin ni Father John Aris yun na bago pa siya doon sa parokya sa Maramag. Napansin ni Father John Aris. Kaya nangyari, gusto niya kung Corsilio ka, mag-seminar ka sa charismatic. Yung charismatic, seminar ka sa Corsilio. Yun, yung rambulan ba ng seminar, dapat kung ikaw usa ka membro sa movements sa simbahan, pasukan mo lahat para makita mo na walang di na magkakaroon ng competent. So, ngayon, siyempre, gano'n nangyari. Kami mga CFD, tapos nagkakaroon ng siraan pa kasi ang CFD kasi noon, ako talaga alam niyo sa diocese sa Malaybalay that time ni Bishop Bishop Gaudencio Rosales, yung CFD hindi talaga tawag dito, ni-recognize ang apostolado sa diocese. Yung CFD adapted sa Bible Apostolate kasi medyo hindi si Bishop sa CFD dahil instead of Catholic Faith Defender, dipinsa lang, no? Offender na ako naranasan ko yung naghahanap kami ng kadebate sa plaza. Ganun ba? Offender na kaya hindi niya gusto. Dapat kasi dipinsa lang tayo. Yun. Similar kami ng charismatic, no? Yung charismatic, kasagsagan ng seminar sa mga mga purok. Tapos doon sa simbahan, yung mga charismatic naman, mga CFD, Corsilio, lahat ng seminar sa charismatic, kasama ako doon. No? Kasi ako CFD. So ngayon, ang head sa charismatic, si Sister Perla Malalang. Ngayon, buhay pa rin siya. Yung asawa naman niya, nasa simbahan din, Attorney Malalang. Naging lay minister din yun, naging kasama ko. Kasama kami nga, lay minister, si Attorney Malalang. Tapos ngayon, ito Sister Perla, siya talaga yung kwan sa charismatic. Hanggang ngayon, no, siya pa sa diocese, siya ang kwan sa charismatic. Under ni Father Polinar. Ngayon, siya pa rin. Ngayon, nung mag-baptism of Holy Spirit, so, nagpe-pray over silang ganyan, yung mga charismatic. Ako hindi ko alam kung anong nangyari kasi nakapikit naman tayo Nakapikit naman ako. Seryoso kasi ako pag Mga kapatid, nung matapos yung seminar, sa pag-pray over ganun, pinatawag ako sa office ni Sister Perla. Malalang. Sabi sa akin, nagulat ako. Anong sabi? Brad Ben. Ben man kasi yung ko doon, screen name. Ben. Dire, Ben naman. Doon sa sundalo ako, Ben. Brad Ben, sabi sa akin, pwede ka ba sumali sa evangelization ministry? Sabi sa akin. Nagulat ako. Sabi ko, Ma'am, parang ayoko. Kasi aktibo ako sa Catholic Faith Defender Siyempre, nandyan pa yung parang competent, ganun. Hindi pa nawala yon kasi nag-start pa lang na pag-isahin ni Father. Ngayon, nangyari, napauo na lang ako kasi mabait din kasi si Ma'am. No? Mabait si Ma'am, sabi niya. Alam mo, Ben, kasi napansin ko, alam mo bang tinalo mo ako nung ako ang nag-pray over sa'yo? Ako ang bumagsak. Hindi ko alam yun kasi nakapikit ako siyempre. Sabi ni Sister Perla, bumagsak daw siya nung i-pray over ko siya. Talo ko daw siya sa power ko. Nakinig lang ako sa kanya. Kaya gusto ka namin na isama sa evangelization ministry. Ang trabaho ng evangelization ministry, doon sa ginagawa namin. Ayun, kami pupunta sa mga municipal jail, papaliwanag kami sa mga napriso, tapos sa mga hospital, yun yung ganda. Tapos nakakanda kami ng seminar sa mga barangay. Maganda yung namin. Tapos yun, napasama nga ako sa kanila. Tapos
siyempre, sabi nga ni ano, Sir Perla, na malakas daw yung ano ko, gift of tongue ko, no? Ang power ng Holy Spirit sa akin. Yun, no? Kaya binibigyan lang ako ng topic dun sa ano, meron pa nga dala-dala ko pa ngayong booklet dito ng charismatic eh. Star Perla Malalang. Yun. Shout out sa iyo, Star. Kung hindi sa iyo hindi ikaw rin naging mentor ko sa pagbabago ko kasama kayo ni Father Aris, no? Tapos yun, tapos hanggang sa, kasi kursilista na ako dati pa nung sundalo kasi nagkukursilyo talaga pagpasok sa Laguna. Hindi na ako nagkursilyo. Si Mrs. ko, pinapasok ko ng kursilyo. Si Mrs. nagkursilyo sa doon, nagkarismatic. Kami parehas. Tapos nagsimula din kami ng CCFC. Aktibo din doon ng CCFC. Yung pumasok dito no na Catholic Ongoing Formation, Christian Community Formation Course. No? Kami nagkakandak din kami doon yan. Tapos, yun, lahat ng mga seminars pinaikot. Tapos, ang hindi ko na seminar doon, yung couples, yung CLP. Kasi, diniscourage ni Bishop Rosales yung pinahinto, yung couples nung seminar ng couples noon kasi parang nag-faction yung couples. Yung pumunta sa amin sa Maramag doon, hindi manguros. No? Kaya, may napansin na pinahinto. Tapos, nag-lance na rin ang BEC. So, 91 kasi after kami yung sinama ko ni Sister Perla. Ang ganda kasi noon kasi si Sister Perla, yung head ng charismatic, siya din yung sa pastoral council. Sinasama ko doon sa mga lahat ng kilos sa simbahan. Kaya napasama ko doon sa pag-launch ng Plenary Council of the Philippines, no? Kaya napasama nila ako doon. Bata pa ako noon eh. Kaya medyo pa yung utak ko noon. Matalas pa. Kaya February yun. February. Tapos pagbalik namin sa parokya, yun na yung sa mga kaparian, ilalans yung Basic Ecclesial Community. Yun. Yun na yung pinaka full time ko sa simbahan, no? Kasi yung mission namin, andiyan may mga notes ko 1991. Yung mission namin mag-organize ng silda ng Basic Ecclesia. Kasi dito yung sa atin dito cluster doon sa Diocese sa Malaybalay, gamit nila silda. Ano yung silda? Bali yung silula, no? Ng Panginoon nasa atin, tapos ginawang basic, no? Ginagmay. Ang structure doon ng silda is 5 to 7 families. Yun yung nakuan ko rin dito, no? Nung naibigay ko kay Father Algabin yung booklet ko. Yun yung 5 to 7 families, no? Ang organizing. Tapos yun, umpisa namin. Ang nakapabor lang kasi doon kasi parang na talaga plano na ni Lord, no? Kasi dito nung CCFC nung araw dito sa Abihilan, nung after ko nag-training, sundalo na ako nung nakapag-CCFC dito Naging leader din ako ng Manyanita. Yun yung nakapabor sa akin. Tapos, nag-mentor ko naman sa homily, itong kapatid kong si Eugene, kasi yun yung nag-homily doon sa Alicia, Kandihay, sa Alicia. Siya, tapos tinuruan niya ako mag-homily. Tapos naging leader din ako ng Manyanita dito. Tapos so pagbalik ko sa serbisyo, hindi naman magamit yun. And then, doon sa Bukidnon, malakas ang Manyanita. Then, kasi alam nyo bakit? Doon nagsimula yung yung CCFC. Ang story pa lang ng CCFC, galing sa kay Monsignor Magiran sa Osami City. Tapos, tinanggap doon sa Bukidnon, panahon ni Bishop Claver. Tapos yun yung ginamit nila pag-umol, no, sa Katilingban. Then hanggang sa mag-launch ang BEC, yun pa rin. Kaya sa amin doon existing na yung Manyanita doon sa kampo, sa Purok, doon sa kampo sa Maramag, sa Purok City pa yan dati. Ngayon Purok Gista kasi naghati-hati na. Ngayon ang maganda doon kasi doon sa siyempre Katilingbanon yun. Katilingbanon. Kaya nasanay na ako mag-lead, no? Hanggang sa yun din yung pamamaraan kasi ang guide natin noon, 'di ba, ikalipay yung pagkampo, yung yellow booklet.
Naalala ko pwede. Yun yung ginagamit din doon sa Bukidnon. Kaya medyo related ba. Tapos, alam nyo, nung after sa maglalans na ng BEC, so yun din yung katilingbanong pag-ampon na yun yung ginamit namin. Siyempre, sanay na ako doon. Kaya nung yung ginawa na lang namin, si Mrs. ko, kagapay ko talaga yan eh. Yung nag-structure na lang kami, no? 5 to 7, binilang namin yung mga bahay. Kasi, ang target kasi kasilinganan eh. Yung kapitbahayan. So, yung 5 to 7 families, ganun. Pag malayo, 5. Pag malapitan lang, tabi-tabi, 7. The purpose doon is para ang Bible sharing, madali lang makaikot ang household. Ganun. Yun yung purpose doon ng 5 to 7 families. Ngayon, alam nyo ba na napakasaya. No? Parang talagang ako doon. No? Siyempre, in-engage ko na yung laman na topic ng BC talaga, yung total human and Christian development. Meron akong kasi nakahanayan na binigay sa amin. Kasi alam nyo, nahirapan din ako sa BC nung una. Alam nyo ba na 5 beses ako nakaseminar ng BEC? Kasi mayroong radical, yung sabi ko nga, yung radical approach, mayroon, no? Mayroong yung mga pari na pag nagturo sa amin pari, no, na aktivista, doon mo malaman eh. Pag aktivistang pari ang magturo sa amin, iba yung turo, yung parang yung magalit ka sa gobyerno, no? Pag ganun, terus ngayon mga kapatid, medyo ang oras natin ay oras na rin. Bukas ituloy natin to. Masaya, no? Alam nyo bakit? Kasi as a sundalo, malalaman mo yung radical yung approach ng pari sa pagtuturo. Kasi magagalit ka sa gobyerno eh. Siyempre sundalo ako. So, halata na kagad. Hindi Christ-centered, no? Turo ay iano ko yan sa inyo tuturo. Tinuturo namin na kung paano mga tao doon na namulat sa katotohanan, no? Kasi yung ibang sundalo, alam nyo, yung ibang sundalo kasi pagka aktivista ka, ang tawag nila NPA na kaagad eh. Pagka kumontra ka, nagpakabana kasi ang purpose ng BEC kaya giumol ang gagmayng simbahan ng Katilingban para magpakabana, no? Magpakabana, no? Magiging tayong concerned citizen, yung mga mali, dapat ating itama. Yun yung purpose ng BEC talaga. Kaya sa spiritual natin, kaluwasan, kaligtasan ng kaluluwa natin, yun dapat nating na dapat kumilos tayo doon sa spiritual aspect. Political aspect sa ating pangagamanan. No? Yun yung, diretso na tayo dyan. No? Diniscuss ko to 5 years doon sa DexMB Valencia. Yun yun. Tapos, the economic aspects, paano tayo hindi maghirap. No? Kasi sabi nga ay mayaman ang bansa natin, ang Pilipinas mayaman. Bakit ang mga tao naghihirap? Yan yung challenge diyan eh. Kaya yun yung kailangan alam natin yan. Tapos bakit iba-iba ang maugali natin? Tapos bakit walang hustisya hustisya nawawala? Tapos bakit yung naging global warming sa environmental aspects? That is the ingredients kumbaga sa total human Christian development. Gusto mo bang umasinso tayo? Makinig tayo dyan sa total human and Christian development. Kasi mo na siya ang kinatibuk ang tawhanon o Kristohanong kalambuan sa atong kinabuhi. So yun yung dapat nating isabuhay, no? So shout out sa mga mag-shout out muna tayo bago tayo mag-closing sa ating programa. Nakikita ko dito nanonood si Sister Heidi Ido. Shout out sa iyo, Day. Tapos si Joy Gombok. Day Joy. Shout out. Nanonood ka rin. Sa Davao to, mga pinsan namin. Tapos si Jikel Bakor. Kel, shout out sa iyo. Sana marami kita mo ngayon sa pamamasada. Kasama namin to sa transport group sa Hagna. Tapos dito rin si
Yun si Otol. Otol, shout out sa iyo. Lagi naka-monitor ka talaga, no. So mga kapatid, siguro bukas pagpatuloy natin. At kaya ngayon, magdasal tayo para matapos tayo sa pagdadasal, no? Manalangin tayo. Marami pa rin ito na. Si Judian, Sister Judian, taga Kagwang, kasama kong lay minister at katekista din. Wow, si Brad A.G. Si A.G. Buhol, nandito rin, no? Nakisaw-saw din sa atin, no? Si Brad A.G. Buhol, ano ba to? Hindi ko na makita yung iba, no? Brad A.G. Si Ma'am Beribika. Ma'am, hello. Maraming salamat sa shout out sa iyo sa panunood. Sister Aida, no? Si Pupong, shout out sa iyo. Sister Marlinda, shout out sa iyo. Huwag kayong bumitiw sa araw-araw nating episode, no? Wow, si my classmate Bradix Iloy Batsinilya, no? Dating Marines to, no? Marines ito si Iloy sa Kaon, pero nasa Manila ito ngayon. Parang nasa to ngayon sa tawag nito, namimigay ng pira, yung sa tulong sa ano yun, yung nagsusupport sa DSWD, no? Yan siya. Tapos MG Salabit, no? Sino pa to? Sa lahat, hindi natin makuha ngayon, pero bukas shout out tayo. So, sige, magdasal muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabaging Diyos, sa umagang ito, maraming salamat sa mga biyaya na binigay mo sa akin, sa amin, lalo na sa mga nanonood, no? Sana po mapatuloy natin tong ating mga paanggit, no? Para sa ganun, may sabuhay din sa iba yung naging buhay ko, kung saan giniyahan ako sa mabuting daan, no? Alam ko ikaw talaga yung nagya sa akin kasi tungo sa pagbabago, no? Sana rin makuha lalo na sa masundalo, no, na makasamahan ko dati, makasubaybay din sila para maging gabay din nila yung karanasan ko, no? Kasi sa 36 years ko sa serbisyo, siguro mayroon din silang makuha, no? Daghang maraming salamat, Lord. Salamat talaga sa buhay na binigay mo sa akin, sa mga biyaya kung saan nakatapos ako sa serbisyo within 36 years. Hanggang ngayon, nagserbisyo pa rin ako sa simbahan din, sa gabay ng aming kuraparoko na si Father Richard. Gabayan po kanunay. Pagalingin niyo po yung kanyang karamdaman sa lahat ng mga pari para makapagserbisyo sa mga sangkatauhan, lalo na si Pope Francis, para magiyahan ng buong sambayanan, no? Iglesia sa Diyos. Lahat ng ito, Lord, aking hinihingi sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo, na maging gabay namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So hanggang bukas, mga kapuso at kapamilya, magandang umaga sa lahat. Bye-bye.